Kumusta ako si Otako at ito ang susunod na bahagi ng Berserk of Gluttony. Sa mga nakaraang araw, kahit na pinagdadaanan niya ang pagkawala ng kanyang ama, ayaw niyang malungkot siya. Kahit siya na ang pangulo ng bahay ngayon at nais niyang magtulungan sila upang gawing masaya ito. Nagkamayan sila, ngunit alam ni Fate na magpapatikan ito ng kanyang telepatiya. Kaya't tinuro niya ang isang random na tao. Si Haro ang punong katulong at hiningi niya kay Fate na siguruhing magpakita siya ng tamang pag-uugali bilang isang lingkod ng pamilya Har. Pumayag si Fate ngunit tila nakalimutan niya na ito habang itinutulak ang pagkain sa kanyang bibig parang naghihintay sa hibernation. Hindi niya sinabi sa kanino man. Mga isang linggo pa, sobrang pagod na si Fate kaya't sinabihan siya ng ibang lingkod na magpahinga. Inilahad nila na medyo kakaiba siya sa tingin nila dahil palagi nilang nakikita siyang kausap ang kanyang espada, at natatakot kumain ng karne. Ang tiyan ni Fate ay naguguluhan ng malakas sa harap nila at hindi man lang niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Roxy kausapin siya, ngunit si Fate ay nag-iisip lamang kung bakit siya parang lalong nagugutom ng sobra. Kinatatakutan niyang hindi na niya kayang pigilan pa ito, ngunit pinakawalan siya ni Roxy mula rito. Nagkaugnay ang dalawa dahil sa kanilang mga yumao ng ama, yamang ang ama ni Fate ay namatay din sa paghahanap ng halimaw. Tinawag ni Roxy si Fate na pamilya, ngunit gusto pa niyang maging iba. Bago pa niya ito maipahayag, tinanggihan ito ni Roxy, at lalong nakakagulat, nagsimulang mahilo si Fate. Makalipas ang ilang oras, nagising si Fate sa kanyang kwarto na mayroong liham mula kay Roxy na nagsasabing magpahinga siya sa araw na iyon. Tinanong ni Fate si Greed kung ano ang nangyayari sa kanya dahil hindi pa niya nararanasan ang ganitong klaseng gutom, at hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Nilantad ni Greed na kapag nakatikim na ang gluttony skill ng mga kaluluwa, hindi na ito mapipigilan. Kung gaano karami ang kinakain ni Fate, ganoon din karami ang kanyang kagustuhan. Nakatakda si Fate na maghanap ng mga kaluluwa upang kainin hanggang sa araw na siya ay mamatay. Nagtataka si Fate kung ano ang mangyayari kung hindi niya ito gagawin, at lubhang ikinagulat niyang malalaman na mamamatay siya sa gutom o mawawala ng kontrol at aatake sa sinumang makakasalubong niya. Hindi makapaniwala si Fate dahil para itong nagpapakita na parang isang uri ng halimaw. Binigyan siya ng tip ni Greed, sinabi niya kay Fate na kapag malapit na sa kanyang limitasyon ang kanyang gutom, ito ay makikita sa kanyang mga mata. Paulit-ulit na sinabi ni Greed, ang buhay ni Fate ay lubos nang nagbago, at walang balikan. Lumabas si Fate at dumaan sa isang grupo ng mga tao. Nagulat ang ating gutom na bayani na malaman na amoy niya sila, at ipinaliwanag ni Greed na ito ay dahil sa pagbus ng kanyang gutom. Ito ang kahulugan ng kanyang pulang mga mata at ito ay pansamantalang lakas na nagpapahintulot sa epektibong paggamit ng gluttony skill. Sa panahong ito, magkakaroon si Fate ng mas mabuting paningin sa gabi, magagamit niya ang pangamoy upang sundan ang biktima, at ang mga mas mahina ay matatakot at mawawalan ng gana. Ito ay may katwiran habang sila ay lumabas ng kaharian at nakakita ng ilang goblin na natatakot. Ang dating inosente at mahina nating bayani ay ngayon ay isang kumpletong ibang tao habang pinapakain ang kanyang sarili sa isang massacre. Matapos ang grupo na iyon, sila ay pumunta sa Hobgoblin Forest. Patuloy si Fate sa massacre ngunit tila nagiging malungkot habang iniisip kung gaano pa kailangan bago siya malaya sa kanyang gutom. Lumipas ang ilang oras at tinuro ni Greed na tapos na. Umaasa si Fate na hindi na niya mararanasan yun muli. Kaya't sinabi ni Greed sa kanya na paminsan-minsan ay kailangan niyang manghuli ng mga halimaw at pakainin ng mga kaluluwa ang gluttony. Biglang nagulat si Fate nang makita na may lumitaw na Goblin King. Hindi ito gaanong magaling kumpara sa kanya sa stats, pero mayroon itong skill sa regenerasyon ng kalusugan. Naghihilom ito ng sugat, at dahil dito, kayang ipagpatuloy ni Fate ang laban kahit na siya ay masaktan. Gusto talaga ng ating bida na magkaroon ng kapangyarihan katulad ng kay Deadpool at pumunta siya sa Goblin King. Nadiri si Fate dahil sa Goblin na kumakain ng tao, at sinabi ni Greed kay Y na ang mga tao ay magandang pagkain para sa mga halimaw. Nakakuha si Fate ng pambuno sa malaking troll ngunit sandali siyang napatigil nang makita niya ang katawan ng tao. Patuloy ang laban, ngunit nagiging frustrado si Greed dahil puro pag-iwas lang ang ginagawa ni Fate. Nag-aalala si Fate na baka siya ang atakihin, ngunit sinabi ni Greed na dapat niyang pagkatiwalaan ito, kaya't ginawa niya. Nakapagbigay sila ng huling saksak, at natutuwa si Fate na nakita na tumaas pa ang kanyang stats. Nadagdagan din ang skill sa regenerasyon ng kalusugan, ngunit pagod na si Fate ngayon. Ipinakita ni Greed na sa kasalukuyang stats ni Fate, makakamit na niya ang unang antas ni Greed kaya makakamit niya ang isa pang anyo. Ang kailangan lang gawin ni Fate ay ibigay ang kanyang stats bilang handog sa kanya. Sa kanyang bagong anyo, magagamit ni Greed ang bagong mga kakayahan para kay Fate. Mukhang kahanga-hanga ito kaya't nais subukan ni Fate, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Greed na kailangan niyang ibigay sa kanya ang lahat ng stats na nakamit niya mula nang sila'y magkakilala. Siyempre, nag-aalinlangan si Fate,
ngunit pinanto ni GRE na ang pangalan niya ay Greed sa huli. Patuloy pa rin ang pag-aalinlangan ni Fate, kaya ipinaalam ni Greed na kung hindi niya ito i-unlock, mawawalan siya ng karapatan na gamitin ito. Pinanto ni Greed na si Fate ay pwedeng magpakalakas mag-isa o pwede rin niyang gawing malakas si Greed para makatrabaho sila. Naisip ni Fate na wala siyang masyadong pagpipilian at si Greed lang ang maaaring maging katuwang niya. Sinabi ni Greed sa kanya na hindi niya ito pagsisisihan at sinimulan na ang proseso. Isang dakilang tanawin ito, at ramdam ni Fate ang kapangyarihan na umaalis sa kanya. Matapos ang proseso, ibinunyag ni Greed na ang kanyang bagong anyo ay isang mahika ng busog. Biglang dumating ang isang tanga na goblin sa pinakamasama niyang pagkakataon, at ipinag-utos ni Greed kay Fate na hilahin ang busog habang ang mahika ng mga pana ay mag-a-appear ng kusa. Isang kahangahangang busog ito dahil magagawa ni Fate na tumira kahit saan, at palaging tatama ang kanyang pana. Pagkatapos, kumuha si Fate ng ilang tenga ng goblin at iniwan sa pintuan ng simbahan, na siguradong magugustuhan nila na makita sa unang araw ng umaga. Sa huli, huminto ang ating bayaning bida ng isang intruder ngunit nagulat nang malaman niyang si Roxy pala iyon. Katulad ng isang magsasaka, nagtataka si Fate kung totoo bang plano niyang pumunta sa kastilyo na parang isang karaniwang walang anuman. Kaya't nagpasya siyang sabihin sa kanya ang isang lihim dahil nakita na niya siya. Pupunta siya sa bayan para sa isang lihim na pagsusuri. Hinihiling ni Roxy sa kanya na huwag sabihin sa sinuman at iniisip kung ano ang sasabihin ni Haru kung malalaman niya ito. Nangako si Fate na hindi magsasalita kaya't nagpasalamat siya, ngunit may magandang ideya siya na samahan siya bilang kanyang escort. Peasant na si Fate kaya hindi na kailangan ng panggagaya, at pumasok sila sa bayan. Patuloy na tinatawag ni Fate siya na Maddie, kaya kailangan pa siyang ipaalala ni Greed na tumigil dahil mapapansin ng ibang tao. Ini-remind din siya ni Roxy, kaya nagsabi si Greed ng isang pambabatikos. Sinabihan ni Fate si Greed na tumahimik, ngunit iniisip ni Roxy na nagsasalita siya sa kanya kaya't binago na lang ni Fate ang paksa. Pinapangalanan ni Roxy siya na Lexi, at hindi mapigilan si GRE na magpahayag ng isa pang pambabatikos, ngayon patungkol sa kung paano niya hindi maisip na mas malikhaing pangalan. Pinagsabihan ulit ni Fate si Greed kaya nagsorry ang clueless na si Roxy sa kanya dahil sa pagiging abala. Agad na ipinaliwanag ni Fate na ito'y pagkakamali lamang at sinubukan ni Roxy na hindi masyadong matagal na itinanggi ang ating bida, na nakasalubong niya kamakailan lamang, at sinabing masaya siyang kasama siya sa pagpunta sa bayan. Ang sarcastic na Taebak ay nagpahayag ulit ng komento na nagpapagambala kay Fate, ngunit pinigilan siya ni Roxy dahil ayaw niya ng ganoong klase ng pakikitungo sa kanilang sandata. Na-realize niya na hindi pa pala niya ng mabuti na tinitignan ang kanyang Taebak, at nag-atubiling ipakita ito kay Roxy. Ito ay lubhang masama dahil hindi karaniwan para sa isang may kahinaang kasanayan tulad niya na magkaroon ng Taebak at maaaring isipin niya ito'y kakaiba, bukod pa sa kung gaano kademonyo ang kanyang kasanayan sa gluttony. Naalala niya ang mga salita ni Greed na nagpapaliwanag kung paano ito kumakain ng kaluluwa, at kapag hindi ito pinakakain, mawawalan siya ng kontrol at sisimulan niyang atakihin ang sinumang makasalubong niya. Itinatak ni Fate sa sarili na hindi niya dapat hayaan si Roxy na malaman ang kanyang kasanayan sa gluttony, ngunit nahulog ang kanyang Taebak sa kanyang kamay at pinagmasdan ito ni Roxy. Hindi ito tila natutunan ni Roxy, ngunit sinabi kay Fate na kailangan ito ng ilang maintenance. Pagkatapos, ipinakita ni Roxy kung gaano siya kalakas at nag-alok na dalhin siya sa personal na panday ng pamilya ng Heart. Sa huli, sinabihan ni Fate si Greed na maging masaya dahil magkakaroon siya ng ayos, ngunit lubos na tahimik si Greed. Nagtaka si Fate kung ano ang mali, ngunit nagulat nang sabihan siya ng kanyang sariling Taebak na tumahimik dahil siya ay nauupos sa kasalukuyang sandali. Sinabi ni Greed na siya ay nasa langit pa rin matapos amuyin ang amoy ni Roxy, kaya't naisip ni Fate na baka kailanganin niya talagang itapon si Greed pagkatapos ng lahat. Sa wakas, nakarating sila sa napakagulo ng bayan. Nakakita si Roxy ng ilang ubas, at ipinaliwanag ng tindero na ito ay hinango mula sa vineyard ng pamilya ng Heart, kahit na ang vineyard ay kanyang sariling taniman na pwede niyang kainin diretsyo. Nagpasya siyang subukan ito. Nalulula si Fate sa lasa, kaya't nagmayabang si Roxy tungkol sa kung paano lumaki ang mga ubas na iyon sa kanilang tahanan. Narinig ito ng tindero, at ilang segundo pa lamang sa kanilang misyon, tila nasira na niya ang kanilang pagtatago. Gayunpaman, nagbigay ng ideya si GRE kay Fate, at ang ating bayani ay nagligtas ng araw sa pamamagitan ng pagsasabi na may kamag-anak si Lexi na nagtatrabaho doon. Na-impress si Roxy sa kanyang mabilis na pag-iisip, ngunit sinabi ni Greed kay Fate na may utang siya sa kanya. Sa mismong sandali, naguguluhan ng mga tao dahil may mga Holy Knights na papalapit. Ikinagulat ng mga tao ang pagdating ng Holy Knight sa pamilihan at nag-isip kung bakit nagsimula ang mga ganitong bagay matapos mamatay si Sir Mason sa pinakamasamang oras. Naguguluhan si Fate dahil nagsimula ng magugutuman ang kanyang tiyan na nagdulot ng galit sa Holy Knight. Ayaw ni Fate na magdulot ng ingay kaya't nagpasya siyang humingi na lamang ng paumanhin.
Ngunit hindi sapat ang kanyang paumanhin para sa Holy Knight. May seryosong problema ang Holy Knight na ito sapagkat nais niyang i-bear si Fate para sa hindi malamang kadahilanan. Sinubukan niyang tap-on si Fate, ngunit pinigilan siya ni Roxy. Nililipat ng Holy Knight ang atensyon sa magsasaka na babae ngunit unti-unting nakikilala siya. Iniisip din ng mga tao kung siya nga ba si Lady Roxy. Nag-isip ng magandang ideya si Greed na magpanggap sina Fate na magkasintahan. Ipinaliwanag niya na kung magiging masyadong malambing, hindi na nila iisipin na siya si Lady Roxy. Nabigla ang ating bida sa ganitong matapang na ideya, ngunit narinig siya ni Roxy na iniulit ito at inisip na ito ay henyo. Kinuha niya ang ating bayani, at nagpanggap silang nag-aaway tungkol sa kanya na hindi kumakain ng almusal na ginawa niya. Mukhang napakasayang pakikipag-ugnayan ang kanilang ginawa kaya't hindi makapagsalita ang lahat, pinalusot ang dalawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Fate na naririnig niya ang mga iniisip ni Roxy, at iniisip niya kung paano siya hindi pa nakakapag-lock ng braso sa isang lalaki noon. Iniisip niya kung gaano kabilas ang pagtibok ng kanyang puso, na nagdulot ng pag-aalala sa ating bida. Nagpasya si Roxy na kailangan nilang magpatuloy, at nagsimula ng isipin ni Fate na baka masyadong mahirap para sa kanya ang maging kasama si Lady Roxy. Ilang sandali pa, nagbigay si Roxy ng pansin sa isang stereotype habang ipinaliliwanag niya na siya ay isang babae kaya't syempre, interesado siya sa isang napakalaking bato. Mayroon ding mga bato roon na maaaring mayroon o wala ng mga bato. Ginamit ni Fate ang identify para malaman kung mayroong bato sa isa, ngunit sinabihan siya ni GRE na mag-ingat dahil ayaw ng mga negosyante sa mga taong marunong gumamit ng identify ayon sa tingin. Wala namang pakialam si Roxy sa mga walang kwentang mga bato dahil tinitingnan niya lang ang iba pang mga bato. Namangha si Fate dahil sa sandaling iyon, tila normal na babae lang si Roxy, hindi isang Holy Knight. Nag-aalok ang mga ngalakal sa kanila ng diskwento kung mabibili niya ng kahit ano para sa kanyang babae, ngunit nahihiya lamang siya at nagpasya si Roxy na wala rin siyang pakialam sa mga gem. Agad na tinanong ni Roxy si Fate kung may alam siya na aktibong mga mandirigma dahil may ilang tanong siya para sa kanila. Swerte nga sa kanila at nakarinig sila ng ilang lalaki na nag-uusap tungkol sa mga patay na goblins na kamakailan lang natagpuan. Sabi sa chismis, isang palay-patlipat na halimaw ang may kagagawan nito. Ang problema nga lang doon ay hindi nito na ipapaliwanag kung paano napunta sa isang pampublikong pabahay sa mahirap na lugar ang mga tenga ng Goblin King na iniabot sa kanila. Sa kasamaang palad ni Roxy, wala silang karagdagang impormasyon kaya hiningi niya kay Fate na dalhin siya sa lugar kung saan nagtitipon ang mga mandirigma. Na-realize ni Fate na ito pala ang tunay na layunin ng inspection niya at ipinakita ni Roxy na siya ay naghahanap sa palay-patlipat na halimaw na sinasabing lumitaw kamakailan sa paligid ng kabisera. Nawala nang sasabihin si Fate dahil siya pala ang palay-patlipat na halimaw at ginawa pa ni G ang isa pang matalinong pahayag tungkol sa kung gaano kahalaga ang pagkakataon na ito. Pumunta si Fate sa bar na dating pinupuntahan niya kung saan hindi siya agad nakilala ng bartender. Nagulat ang bartender na buhay pa si Fate ngunit mas nadismaya na may kasintahan na siya ngayon. Nag-aalala si Fate na baka ma-offend si Roxy kapag tinawag siyang kasintahan niya at ipinunto ni Greed na maaari pa niyang ipapatay si Fate para rito. Marahil, nagulat din si Roxy kaya't sinira niya ang isang baso ngunit sinabi ng bartender na okay lang dahil madalas naman itong mangyari. Sinabi ni Greed kay Fate na marahil ay nagiging self-conscious si Roxy sa kanyang paligid at ito ang nagdulot sa kanya na sirain rin ang kanyang baso. Sinabi ni Greed na maganda yun dahil ito ay senyales na lumalakas siya at sinabi ng bartender na malapit na rin naman masira ang basong iyon. Biglang ibinulgar ng masayahing bartender ang isang kwento tungkol sa isang mandirigmang kumita mula sa mga bangkay ng mga goblin. Naglibot itong mandirigma at natagpuan ang bundok ng mga bangkay ng goblin na may mga tenga pa. Pinuna ni Roxy na kung isang mandirigma ang gumawa ng lahat ng iyon, hindi nila iiwan ang mga mahahalagang bangkay at iniisip niya na marahil ito ay isang halimaw na nagmula sa ibang rehiyon. Magiging masama ito para sa negosyo dahil maraming biyahe sa negosyo ang dadaan sa mga Goblin Plains. Kung may misteryosong nilalang na naghahanap, hindi na nila gustong magbiyahe doon. Nalulungkot si Fate dahil alam niyang siya ang may sala, ngunit na-distract siya nang dumating ang kanyang dating kaibigan at gulatin ng multo ni Fate. Ibinunyag ng matandang lalaki ang isang popular na teorya na ang palay-patlipat na halimaw ay isang leech, at ito ay lubhang delikado kaya't direktang aksyon ang gagawin ng mga banal para rito. Nag-aalala si Greed na malaman na kasama ang mga banal na mandirigma dahil bago pa niya naubos ang lahat ng stats ni Fate at masisira si Fate sa kanila. Gusto ng matandang lalaki malaman kung bakit sobrang curious ang babae, ngunit hindi siya masyadong matalino para makaisip ng mabuting sagot at hindi rin makatulong si Fate dahil abala siya sa kanyang iniisip kung gaano kasama kung sasali si Roxy sa paghahanap at makakita sa kanya na gumagawa ng kanyang gluttony thing. Sa kasalukuyan, dumating ang ilang naglalakbay na mandirigma na humihingi ng inumin at humihingi na din ng mga pangyayaring iyon. Sumali si Roxy sa kanila para sa konting saya.
Sumabog ang ating batang lalaki sa aksyon, ngunit ipinakita ni Roxy na kaya niyang pangalagaan ang kanyang gawain ng madali. Natuklasan ng mga warriors na tanging isang banal na kabalyero ang maaaring magkaroon ng ganitong kapangyarihan, at sa wakas ay hindi na ito itinanggi ni Roxy. Alam na pala ito ng bartender mula noon, ngunit nagulat pa rin ang mga warriors sa pagtuklas na si Roxy ng pamilya Hart ay isa sa 5 pamilya na sumusuporta sa hari. Humingi sila ng taos-pusong paumanhin, kahit na nagbigay pa sila sa kanya ng lahat ng kanilang pera. Si Roxy naman, syempre, tumanggi at ipinahayag ang kahihiyan sa pagkakita na itinuturing sila ng mga tao na dapat protektahan ng mga banal na kabalyero bilang mga bagay na dapat katakutan. Pangarap ng kanyang ama ang isang mundo kung saan ang mga banal na kabalyero at mga simpleng magsasaka ay magtatawanan. Ito ang pangarap na iniuugnay niya sa kanyang ama. Nagkaroon sila ng magandang ugnayan, at inakala ni Faith na hanggang sa matupad ang kanyang mga pangarap, susundan niya si Roxy. May ilang sandali pa, sobrang tuwang-tuwa si Greed sa pagkakaroon ng konting ayos, ngunit kitang-kita natin na maganda ang naging resulta dahil pakiramdam niya isang bagong espada na siya pagkatapos. Ipinaliwanag ni Roxy na hindi niya alam ang tungkol sa pangangaso dahil ito ay pinangungunahan ng pamilya Val-Eric, at hindi sila binigyan ng impormasyon. Biglang-bigla, narinig nilang si Ho ay nakapanakit ng isa. Ipinaliwanag ng Val-Eric na sila ay nag-aalaga lamang ng isang nawawalang bata. Binigay ni Faith ang bata dahil hindi ito tila pangangalaga sa kanya, at sinabi ni Roxy sa Val-Eric na sila na ang mag-aalaga sa bata. Gayunpaman, tinanong niya si Raphael kung bakit hindi siya ini-inform tungkol sa pangangaso sa paligid. Ipinaliwanag nito na inakala niyang masyadong abala si Roxy sa pagdadalamati sa kanyang yumaong ama, ngunit iginiit ni Roxy na siya'y lubos na maayos. Desidido na lamang umalis ang Val-Eric, ngunit sinabi ni Who the Jerk kay Faith na dapat itong manatili sa pagiging basura na siya. Hindi tumanggi si Faith, kaya't kailangan ni Raphael sabihin kay Halo na tigilan na. Dinala nila ang bata upang hanapin ang kanyang ina, at naalala ni Faith noong siya ay nawala bilang bata. Matapos mamatay ang kanyang ama, siya'y lumipat sa kabisayaan. Naisip niya kung ano ang nangyari sa banal na kabalyero na nag-alaga sa kanya noon. Sa mga oras na tila hindi nila makikita ang ina ng bata, biglang sumulpat ito. Masaya si Faith ngunit nagulat siya sa kung gaano kasaya si Roxy na nakatulong sa bata. Parang tumitig ng masyado ang ngunit nagmungkahi na sila'y bumalik na sa bahay. Pinaalala ni Roxy sa kanya na kung magkakaproblema man sila, gagawin nila ito ng magkasama, at pumayag siya. Sa kanilang pagbabalik, umaasa si Faith na ang mga araw na tulad nito ay magtatagal magpakailanman, ngunit alam niyang imposible ito. Humingi siya kay Greed ng paraan upang mangaso ng mga halimaw nang hindi nalalaman ni Roxy, at ang tanging maisip lamang ni Greed ay isang bagay. Nagmungkahi siya ng magic item na nagbabago ng pananaw. Sa kalaunan, ibinigay ni Faith kay Roxy ang isa sa mga mineral na wala siyang interes. Maraming salamat sa kanya sa pagbibigay ng trabaho na nagbigay sa kanya ng mga kaibigan na itinuturing na pamilya na niya ngayon. Humingi ng paumanhin si Faith dahil hindi niya makuha ang hinahangad na gintong bato ni Roxy, ngunit ipinaliwanag ni Roxy na lubos siyang masaya sa kung anong nakuha niya. Sa isang simpleng galaw, binuksan ito ni Roxy ang bagay gamit lamang ang kanyang mga kamay, at ipinakita ni Faith kung gaano kahalaga ang kanyang kakayahan sa pagkilala dahil may mga makinang na bagay sa loob. Pangako ni Roxy na pahahalagahan niya ito magpakailanman at nagtataka kung ano ang ibibigay niya sa kapalit kay Faith. Ang mga ideya niya ay isang taon na supply ng karne o isang bato na pamputulos ng espada, ngunit sinabi ni Faith na wala itong kailangan. Gayunpaman, pinagsabihan siya ni Greed na tumahimik at tanggapin ang bato na pamputulos dahil kailangan niya ng alaga. Mukhang masaya na naman ang kanilang dulo, gayunpaman, nakikita natin na si Raphael na tila nakakatakot ay nagtipon ng iba pang mga kabalyero upang talakayin ang kanilang paglalakbay patungo sa Gallia. Mga sandali pa, nagugulat ang isang grupo ng mga manlalakbay sa pagkakatuklas na nahuli na naman sila ng leech, dahil lahat ng halimaw sa isang tiyak na lugar ay naalis na. Agad namang naging takot sila nang malaman na ang leech na tinatawag nilang corpse ay nasa harap na nila. Tumakbo sila upang palitan ang kanilang underwear, at naisip ni Faith kung gaano niya gusto ang kanyang bagong palayaw, si Corpse. Nagtataka si Greed kung tapos na ba siya para sa araw na iyon, ngunit hindi pa. Ipinaliwanag ni Faith na gusto niyang taasan ang kanyang mga estadistika hanggat maaari bago pumunta sa kanya ang mga banal na kabalyero kinabukasan. Mukhang hihimatayin na si F dahil sa stress ng kanyang mga lihim na gawain sa kanyang buhay. Nag-abala si Roxy habang siya'y abala sa trabaho upang sabihin na mayroon siyang sikretong misyon para sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, ipinakita ni Roxy sa kanya ang lupain ng kanyang pamilya, at iniisip ng lalaking ito na ang kanyang malaking sikretong misyon ay ang pag-aani ng ubas. Ipinaliwanag niya na gusto lang niyang ipakita ang kanilang taniman ng ubas dahil nagustuhan niya ang ubas noon. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, nag-aalala si Roxy sa kalusugan ng kanyang ina, ngunit ipinaliwanag nito na mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa karaniwan.
Iniharap ni Roxy ang binata, hindi bilang bagong kaibigan o ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo. Ngunit bilang isang lingkod, siya ay inupahan, at dinala niya ito upang ipakilala sa lahat. Nagbatian sila, at nalaman natin na ang pangalan ng ina ni Roxy ay si Aisha. Natutuwa si Faith na makita na siya'y talagang mabait ngunit nagulat nang siya ay tawagin upang tanungin kung gusto niya ang anak niya. Hindi makapaniwala ang dalawa na tinanong niya iyon, ngunit ipinaklaro ni AA na ibig sabihin niya kung gusto niya ito bilang isang boss. Sumama ang loob na si Faith at nagdeklara na siya'y labis na nagmamalasakit kay Roxy at kung papayagan siya, nais niyang maglingkod dito hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Malalim ang mga sinasabi niya para sa isang taong tinawag lang na lingkod ni Roxy. Kaya tumakbo si Roxy patungo sa kanyang kwarto. Sinabi ni Aisha kay Faith na huwag mag-alala dahil palagi nang tumatakbo si Roxy kapag naging hindi komportable ang sitwasyon, tulad ng napakaselang sitwasyong ito. Ipinaliwanag niya na palagi nang iyak-tawa si Roxy at kahit sa simpleng pag-atake ng insekto ay nagwawala na ito. Pinaalala ni Faith kung gaano kasalungat noon ang kanyang malamig at makapangyarihang ugali sa kabisayaan, at sinabi ni Aisha na hindi pa rin niya matanggap na naging banal na kabalyero ang kanyang munting anak. Nag-aalala si Aisha para sa kanya, ngunit panyanitag siya ni Faith na magaling na banal na kabalyero si Roxy. Sinabi niya na maraming tiwala ang mga tao sa kanya, at hindi maiwasang maging maipagmataas. Makikita natin si Roxy sa kanyang kwarto kasama ang nakakatakot na laruan at may alaala siya ng kanyang ama. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ama sa pagiging banal na kabalyero, at sinabi niya rito na nais niyang maging ganitong uri ng banal na kabalyero, ngunit napagtanto niya na hindi pa niya natutupad ang kanyang pangako at may kahihiyang binitiwan ng 3D printed action figure ng kanyang ama. Maya-maya, nalaman natin na ang malaking sekreto ay ang pag-aani pala ng ubas at tumitikim si Faith ng masarap na katas. Ipinaliwanag ng isang lalaki na personal na tinulungan ng mga Panginoon ang pagpapalago ng lupaing ito sa mga henerasyon, at ang lahat sa property ay may pagmamalaking tumulong sa paglikha ng lasa nito. Wala masyadong pakialam si Faith sa mga sensitibong tanong at itinanong kung kasama na rito ang yumaong si Sir Mason. Kinonto ng lalaki kung gaano kasakit iyon para kay Roxy, ngunit natutuwa siya na dumating siya upang mag-ani ng ubas taon-taon. Ipinaliwanag ng lalaki na nag-o-hunting din siya habang nandun dahil panahon ng anihan para sa karamihan ng mga pananim, at doon dumarating ang mga halimaw na tinatawag na kobold na naghahanap ng pagkain. Ipinaliwanag niya na galing ang mga halimaw mula sa tiyak na valley, pero huminto ang dalawa upang magtawanan ng magugutom ang sikmura ng ating batang lalaki. Tumawa si Faith sa labas ngunit alam niyang may nangyayaring peligroso. Ipinaliwanag ni Greed na pagkatapos ng mga goblin, hindi na siya nagtataka dahil nagugutom ang gluttony skill ni Faith sa iba't ibang kaluluwa pagkatapos. Pinabalik si Faith ni Roxy sa bahay ng mas maaga dahil may gagawin siya. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Faith ang isang babae na may napakapanganib na anyo ng armas. Huminto siya ang babae at nagulat si Faith na pareho sila ng mata. Sinubukan niyang tingnan ang kanyang stats, ngunit hindi gumana. Pinagmasdan siya ng babae at sinabing tila mas maaga siya. Sinubukan ni Faith intindihin ang sinasabi ng babaeng ito ngunit sabi lang nito na una siya narito para sa kobolds, ngunit ngayon maaari na niyang kunin ito. Ipinahayag niya na may utang siya rito at sinabing magkikita sila ulit. Sabi ni Greed na walang ideya kung sino iyon, ngunit hindi naniniwala si Faith sa kanya. Binanggit ni Faith kung paano palagi may sinasabi si Greed kahit hindi siya nagtatanong, ngunit sa isang kakaibang dahilan, sobrang tahimik ni Greed ngayon. Sinabi ni Greed na hindi siya nagsisinungaling at ipinaliwanag na may mga bagay na kahit siya sa lahat ng kanyang kadakilaan ay hindi alam. Biglang sumulpot si Rock at nagulat dahil ang babaeng may puting buhok ay isang galyon. Binanggit ni Faith na ang galya ay nawasak. Binigyan tayo ng kaunting leksyon sa kasaysayan habang ipinaliwanag ni Professor Roxy na 4,000 taon na ang nakakaraan. Ang galya ay isang malaking puwersang militar ngunit ang mga umatake na mga halimaw ay nagdulot ng pagbagsak ng kanilang bansa at halos lahat ng kanilang mga tao ay namatay. Maliwanag na survivor ang babae na ito, at namangha si Roxy na hindi pa siya nakakakita ng ganap na galyon bago. Bago silang dalawa umalis papunta sa bahay, nag-aalala si Faith kung magiging okay si Roxy sa paghahunting ng mga halimaw mag-isa. Ipinaliwanag ni Roxy sa labis na concerned na si S na hindi siya mag-isa dahil kasama niya ang mga warriors na nagtatrabaho doon. Bukod pa roon, siya ay isang banal na kabalyero, kaya tiyak siyang magiging maayos ang lahat. Ngunit nabuwal ni Butterfingers ang mga ubas, at nagkaroon ng magandang tawanan ang dalawa. Kinabukasan, natuklasan ng mga magsasaka na nag-aliw-aliwan ang mga halimaw sa taniman. Saglit lang, nakita natin na lahat ay nagtatago at nag-aayos para makaganti sa kobold. Gayunpaman, lahat sila'y nagulat nang magpakita ang isang di kilalang halimaw. Mas gutom si Faith kaysa nagulat, at napansin ni Greed na tila umuusok ang bibig ni Faith sa pag-i-imagine sa halimaw. Isang malaking problema ito dahil nagpapahiwatig ito na nagmamadali ang oras.
Napagtanto ni Faith na halos siya'y nasa kalagayang pagugutom at nagpanik dahil ayaw niyang makita si Roxy na ganoon siya. Sinuri niya ang stats ng halimaw at nakita na ito ay sa di-kapani-paniwalang level 50 at tinatawag na Bringer of Lamentation. Isa itong Crowned Beast, isang malakas na halimaw na nabuo mula sa matagal na panahon ng sama ng loob. Sinabi ni Greed na ito'y hindi katulad ng karaniwang mga halimaw at ito'y totoong masamang balita. Bumalik sila sa nayon kung saan lahat ay nag-aalala, dahil sigurado silang walang laban-laban sa halimaw. Gayunpaman, ipinakita ni Roxy ang kanyang kakayahan sa pagsasalita at pinakalma ang lahat sa pamamagitan ng pangako na siya ang sisira sa malakas na halimaw. Sinabihan niya ang mga warriors na ihanda ang kanilang sarili para sa labanan, ngunit sinabi ni Greed kay Faith na wala silang pag-asa. Sinabi kay Roxy na kailangan ng mga warriors ng oras para maghanda, kaya't naisipan nilang hintayin na lang ang kinabukasan para makipaglaban. Gusto malaman ni Greed kung ano ang plano, at naisip ni Faith kung sobrang malakas para sa kanya ang isang halimaw na level 50 sa ngayon. Gayunpaman, hindi niya matatanggihan ang mga taong nangangailangan ng tulong niya at hindi niya maaaring baliwalain ang nangyayari sa lupa ng Heart. Ngunit higit sa lahat, hindi niya matitiis na mamatay si Roxy, kaya't sinabihan niya si Greed na maghanda para sa laban. Sa bandang hating gabi, pumunta si Faith sa kagubatan, at banibiro siya ni Greed na palaging nagmamaging bayani. Nakita nila ang mga halimaw na naglalakad-lakad, at ipinaliwanag ni Greed na may ilang mga Cobalt Warriors sa paligid ng Crown Beast. Tinanong ni Greed si Faith kung ano ang plano, at sinabi nitong lalaban siya tulad ng isang gutom. Binago niya si Greed sa anyo ng isang bow at sinimulan ng pagpatay sa mga halimaw. Wala kamuang-muang ang mga halimaw sa nangyayari, at nakita natin na na-activate ang gluttony skill ni Faith. Pagkatapos ng pag-alis ng ilan, pinaputok ni Faith ang isang arrow sa Crown Beast, at ginamit nito ang isa sa kanyang mga tauhan bilang kalasag. Lumipat si Faith sa kanyang espada at ginamit ito para lapitan ang ilang mga halimaw sa pamamagitan ng pagpatay. Maraming beses nang na-activate ang kanyang gluttony skill, at nakita niya na malaki na ang kanyang mga stats. Ngunit hindi pa ito sapat upang mabigyang satisfy siya, kaya't bumalik siya sa kanyang bow at pinaputok ang isang arrow. Kumpiyansa niyang sinabi na tapos na ang laban ngunit mali siya, at sinunggaban ng Crown Beast ang kanyang arrow. Itinataya ni Greed na si Faith na lang ang dapat lumaban ng malapitan ngunit nagulat sila nang ihanda ng Crown Beast ang isang galaw na tinatawag na Ruinous Strike. Ipinaliwanag ni Greed na maaari nitong tumagos sa armor upang sirain ang buto at durugan ang mga organo. Humiwalay sila dahil kinailangan nilang umiwas sa ibang atake ngunit tuloy pa rin silang tinamaan ng alon ng pag-atake. Ang atake ay pumilit kay Faith sa isang ilog kung saan desperadong tinawag siya ni Greed na gumising. Lumapit ang isang Cobalt Soldier para sa isang huling atake ngunit natanggal ang kanyang mga braso at napagtanto natin na nagkukunwaring tulog lang si Faith. Nakipaglaban si Faith sa isa pang Cobalt ngunit madali itong nilabanan at muli niyang na-activate ang kanyang gluttony skill. Ipinaliwanag ni Greed na dapat ay kayang gamitin ni Faith ang kanyang unang level na Hidden Art ngayon. Magdudulot ito kay Faith ng 10% ng kanyang kasalukuyang stats ngunit papayagan siyang tapusin agad ang laban. Pumayag si Faith dito, at nakakuha ng malaking pag-upgrade ang transformation ng bow ni Greed. Nilabas ni Faith ang malakas na putok, at sinubukan ng Crown Beast na tumbasan ito ngunit wala itong pag-asa at siya'y nadurodge. Iniisip ni Faith na baka medyo labis na ang putok at muli na namang na-activate ang kanyang gluttony skill. Gayunpaman, nasa matinding sakit si Faith. Hindi niya maintindihan kung bakit at ipinaliwanag ni Greed na sobrang nabigatan siya sa pagkadevor ng kaluluwa na may mas mataas na kalidad para sa unang beses. Desperado si Greed na sabihin kay Faith na pigilin ito dahil kung hindi, mas magiging masama pa kaysa sa kanyang estado ng gutom. Ginawa ni Faith ang kanyang makakaya ngunit hindi na niya matiis ang sakit. Kinabukasan, dumating ang mga warriors upang makita ang bunga ng massacre at nagtataka kung ang mga ito'y dulot ng mga mahiwagang arrow. Naroon din si Roxy, at nagtataka kung sino ang maaaring gumawa ng malaking pinsala. Nakita natin na si Faith ay maayos naman sa sumunod na araw habang ibinabalita ni Roxy sa kanyang ina ang kanilang naranasan. Naalala ni Roxy na nakita niya ang babae mula Galleon noong isang araw at iniisip na maaaring siya ang pumatay sa mga halimaw. Masaya si Faith na hindi siya ang bintang. Handa nang bumalik sa kabisayaan si Roxy, at iniisip ng kanyang ina kung gaano kasaya si Roxy kapag kausap siya ni Faith. Sa huli, hiniling ni Aisha kay Faith na manatili sa tabi ng kanyang anak upang suportahan siya, pero alam na natin na si Faith ay isang S, at gagawin niya ito sa anumang paraan. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailangan maging banal na kabalyero o anuman dahil ang pinakamahalaga tungkol sa kanya ay ang kanyang pagnanais na tulungan si Roxy. Pagkatapos, medyo nainsulto niya si Faith habang inihahalin tulad ang kanyang sarili dito. Sinabi niya na wala siyang anumang kasanayan ngunit nagawa pa rin niyang suportahan ang kanyang asawa.
Wala na siyang maraming oras kaya't nais niyang si Faith ang magsuporta kay Roxy sa kanyang halip, at sinabihan siya na bigyan ng oras para pag-isipan. Kaya't ginawa niya ito. Sa pag-uwi, iniisip niya kung karapat-dapat ba siya sa ganitong bagay dahil itinatago niya ang napakalaking sikreto mula sa mundo. Nung gabing iyon, nagulat si Faith nang makita na ang kanyang mata ay patuloy na pula at may nararamdaman siyang hindi mapakali na gutom kahit nakamamatay lang niya ng maraming goblins. Ipinaliwanag ni Greed na hindi na masisiyahan ang kanyang monstruoso gutom sa mga goblins, ngunit tinutukoy ni Faith na wala nang mas malalakas na halimaw. Tumatakbo na ang panahon para sa kanya upang hanapin ang isang bagay na makakapagpawi sa kanyang lumalaking gutom kaya't sinabi ni Greed na kailangan niyang magpasya kung ano ang susunod. Sa mga susunod na araw, nakaupo si Faith sa bar na itinatago ang kanyang pulang mata at nagpasya na hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Roxy. Pumasok ang mapag-usapan na matandang lalaki na nagsasabi kung paano si Hu ay sasali sa hunt at nagulat si Faith nang marinig ito. Maliwanag na hindi gusto si Hu gaya ng ninanais ng matandang lalaki na ipadala siya sa Gallia upang maging pagkain ng mga halimaw. Sinabi ng bartender na kadalasan ang mga taong tulad ni Hu ay nananatili sa pinakaligtas na lugar at siguradong may ibang kapuspalad na tao na papalitan siya sa Gallia expedition na ito'y nagulat din si Faith dahil hindi siya makapaniwala na agad-agad ay may bagong expedition na pagkatapos ng kamatayan ni Mr. Mason. Nalulungkot ang iba dito, at umaasa na hindi magkatotoo ang pinakamasamang posibleng pangyayari. Nakita natin na nangyari nga ito dahil nakatipon na ang mga banal na kabalyero at pumili na ng kapalit ni Halo para sa Gallia Expedition. Pagkatapos, sa kabisayaan, nagulat si Roxy sa kanyang ama nang sabihin niya na siya ay naatasang sumama sa ekspedisyon papuntang Gallia. Gayunman, dumating si Faith at nanalangin na huwag siyang umalis. Kung aalis siya ngayon, maaaring hindi na siya bumalik. Ngunit huli na, nagpasya na si Roxy na umalis at wala na siyang magagawa tungkol dito. Hindi na magawa ni Faith kundi panuurin siyang umalis at isipin ang iba pang sinabi ng matanda. Sinabi niya na ang pamilya ng puso ay isang abala para sa Valeric at iba pang banal na kabalyero. May chismis na sila ang nagayos para sa ekspedisyon papuntang Gallia. Nakikita natin na ang Valk ay nagdiriwang dahil malapit na silang mawala ang abala. Iniwan ng dalawang iba pang kapatid ang iba kay Hu dahil silang dalawa ay papunta sa isang lugar na tinatawag na Tendiber. Gusto ni Hu na sabihin sa kanya si Raphael tungkol sa kanyang malaking lihim na may kinalaman sa kawalang kamatayan. Gayunpaman, sinabi lamang ni Raphael sa kanya na umaasa siya kay Hu na harapin ang Lich. Nung gabing iyon, iniisip ni Faith kung paano niya mababago ang opisyal na utos at hindi niya mapipigilan si Roxy. Gayunpaman, hindi niya hahayaang tretuhin ng banal na mga kabalyero ang mga tao bilang basura at magdulot pa ng higit na pagdurusa. Nakakagulat na nakikita natin na nagpasya na si Faith kung paano niya gustong mapawi ang kanyang gutom habang naghihintay siya kay Hu. Masaya si Hu na makilala si Corpse, at lumingon si Faith sa kanya na may kanyang kumikislap na pulang mata. Pinasimulan ni Hu ang kanyang mga taong handang umatake ngunit mas malakas si F kaysa kanila ngayon na para bang hindi gumagalaw sa kanyang paningin. Pagkatapos, lubos na nilusob ni Faith ang mga ito habang si Halo ay nasa kagulat-gulat na panunood. Lumingon si Faith sa natitirang may laman na puno ng determinasyon at ang iba pang grupo ni Hu ay tumakbo para sa kanilang mga buhay. Malinaw na takot si Hu pero patuloy pa rin siyang umaatang at sinabing hindi niya papayagang gawin ni Corpse ang katatawanan sa kanya. Tinawag niya si Corpse na halimaw at pinanumpaan na hindi niya ito hahayaang makatakas sa mga ginawa nito. Pagkatapos, hindi muna ipakita ni Faith ang kanyang mukha upang ipakilala ang kanyang tunay na pagkatao, at si Halo ay nagulat habang nagtataka kung paano ang basurang tulad niya ay maaaring magkaroon ng ganitong lakas. Walang dahilan si Faith na ipaliwanag ang kahit anong bagay at pinipilit ni Halo na huwag magmakaawa. Nagpapakilala si Faith sa mukha ng isang bundok. Nil-iPad ni Faith ang taong ito sa kagubatan na iniwan si Halo na halos hindi na makilala, at si Halo ay namamanhikan na sa kanya na huminto. Hindi makapaniwala si Faith na ang taong ito ay humihingi na ng awa dahil itinuturing niya ang mga tao na parang mga insekto. Kung hindi sapat iyon, ang mahalaga ni Faith na si Roxy ay papunta na sa panganib dahil sa kagaya niyang dumi. Nagbigay si H ng isang desperadong pagtatangka upang humingi na huminto siya, pero hindi na siya makalagpas sa galit at ipinadala niya ang taong ito papunta sa kalangitan. Binago ni Faith ang kanyang mga estadistika upang si Greed ay maging isang malaking pana at nagpalabas ng isang nakapipinsalang atake. Malinaw na hindi pa kailanman naging malinaw kung gaano kaalang si Faith dahil ang kanyang atake ay iniwan ang ganitong dakilang banal na kabalyero na walang mga kamay at paa. Nagtatanong si Hale kung bakit maaaring pababain ni Faith siya at ngayon ay humihingi na lamang na patayin siya. May mga tanong muna si Faith, at alam na ni Hu na gustong malaman niya tungkol kay Roxy. Ipinahayag niya na si Roxy ay voluntaryong sumali sa ekspedisyon papuntang Gallia. Sinabi niya na kung maaaring iligtas niya ang kahit isang mamamayan ng kaharian, ito ay magiging karapat-dapat.
Kaya't naisip na ni Hu ito at nagpa siya na ang buhay na walang mga kamay ay hindi masama dahil humihingi na ng tawad si Fate para sa kanyang buhay. Nagpapangako siya na kanyang makukuhang kanselahin ang ekspedisyon ni Roxy at sinasabi kay Fate na huwag gawin ang isang kamangmangan. Handa si Fate na tapusin ang kanyang buhay at hinahanap ni Hido ang pinakamasamang bagay na sabihin habang sinasabi niya kay Fate na ang paghihiganti para kay Roxy ay magiging isang malaking pagkakamali. Sinabi ni Fate na tumigil siya at ipinahayag na ginagawa niya ito para sa kanya. Isinasabsob niya ang kanyang patalim diretso sa dibdib ni Hu at sinasabi na ito ay kanyang paghihiganti. Sa pagkamatay ni Hu, aktibo ang Gluti skill ni Fate at natatanggap niya ang skill na Holy Sword Technique. Tumutukoy si Greed na ito'y teknikal na ginagawa ng Holy Knight si Fate ngayon, ngunit alam ni Fate na hindi ito tatanggapin ng kabisera at ng mainit na sabihin na gusto niya pa ring maging isa. Ipinaliwanag ni Greed na maa-access ni Fate ang kanyang pangalawang antas kaya tinatanggap ni Fate dahil sa ideya na ang estadong kay Halo ay nasa loob niya ay nagsasabik siyang magsuka. Nag-transform ulit si Greed at ibinunyag na maaari na siyang maging isang malaking scythe. Hindi lang ito maganda, ang sumpa na nakabaon sa talam ay maaaring tumagos sa anuman. Maganda ito at lahat, ngunit ang ating simp ay naghihiling na ito ay maiksi ang biyahe ni Roxy sa Galia. Sa ibang lugar, inihahanda ni Roxy ang ekspedisyon at isinusuot ang gem na ibinigay sa kanya ni Fate sa kanyang leeg. Hindi magawa ni Fate ang anuman sa kanyang pag-alis at tanging mapagmasdan lamang kasama ang mga background characters. Sinusubukan ni Roxy sabihin sa lahat na huwag maging malungkot at ipinaliwanag na 3 taon ay magdaan ng madali. Papunta si Roxy kay Fate kung saan sinubukan niyang sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Gayunpaman, huminto siya nang maalala niya na siya ay isang halimaw at hindi siya mabuti para sa kanya. Alam ni Roxy na magkikita sila ulit, at nagpapaalam na ang dalawa. Pagkatapos, ibinigay ni Harl kay Fate ang sulat ng rekomendasyon na iniwan ni Roxy sa kanya. Hanggang sa si Fate ay may trabaho sa isang Lord's Manor, hindi makakasakit sa kanya ang mga vows. Naisip ni Fate na nag-aalala si Roxy tungkol sa kanya hanggang sa bandang dulo, ngunit nagpa siya siyang tanggihan ng sulat. Siyempre, nagulat si Haro kaya ipinaliwanag ni Fate na siya ay magpapakasimuno mula ngayon bilang isang mandirigma. Ngunit sa gabing iyon, nalaman natin ang katotohanan. Sinabi ni Fate kay Greed na kung hindi niya mapigilan si Lady Roxy sa pagpunta sa Galia, ay siya ay sa gayon man susuporta sa kanya. Sinisimula ni Fate ang kanyang paglalakbay papunta sa Galia, at nakikita natin na isang babae ang nanunood sa kanya habang sinasabi na ang mga bagay ay magiging maayos. Sa ibang pagkakataon, nagbibigay ng isang talumpati si Roxy sa lahat ng tropa na sumali sa ekspedisyon. Sinasabi niya na kailangan nilang lahat na gawin ang kanilang makakaya upang wasakin ang Divine Dragon na nagising pagkatapos ng isang milyong katahimikan. Pagkatapos nito, natutuwa si Roxy na makita na may isang batang babae na tinatawag na Mia at isang lalaki na tinatawag na Mugen ang sumasali din. Pinuna ni Maria kung paano ito ay isa pang walang pakundangang oddball na naghahanap ng pagkakataon na subukan ang kanilang lakas laban sa dragon. Hindi ito itinanggi ng muscled-up na lalaki, at pinakalma siya ni Roxy. Ipinaliwanag ni Mugen na siya ay voluntaryo dahil sa ama ni Roxy, at nais niyang gumanti para sa kanya. Nagtataka si Roxy kung ang kanyang pamilya ay laban sa kanya sa pagpunta sa Galia ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na babae na may pangalang Rain ay hindi interesado at nais lamang niyang magdala ng ilang gun relics. Nag-uumpukan ulit sila at nagbibigayan ng tuksuhan at nagtatawanan habang lahat sila ay naging magkaibigan. Sa ibang lugar, natutuklasan natin na ang anak na babae ni Mugen na si Rain ay isang mananaliksik at siya ay nasa isang laboratorio na puno ng mga bahagi ng katawan ng goblin. Sinabi sa kanya na ang ilan ay mula sa mga pag-atake ng lich na tinatawag na corpse at ito ay tinukoy na ang mga sugat ng arrow ay hindi normal sa lahat. Natuklasan niya na ito ay ang mahiwagang arrow ng itim na tabak, isa sa mga armas ng mortal na kasalanan. Ang mga armas ng mortal na kasalanan ay gawa sa material na maaaring magmanipula ng kapangyarihan ng mahika sa isang mataas na antas. Hindi gaanong kilala ang mga armas na ito, ngunit tiyak si Rain na kung maaari nilang kontrolin ang kapangyarihan ng mahika, ay magpapalawak ito ng posibilidad para sa mga kakayahan. Ang gumagamit ay maging labis na mapanganib, ngunit gustong-gusto niya na makita ang isa sa mga armas na ito. Nakarating si Fate sa Tetra, ang sentro para sa pagpapadala na patungo sa Royal Capital, isang lungsod ng mga mangangalakal kung saan ang pinakamahuhusay na kalakal sa timog ay pinupulot. Ikinagulat ni Greed na marinig na naroon na si Fate noon. Sinabi lang ni Fate na simpleng dumaan siya, ngunit sa ating alaala, makikita na siya ay tinamaan ng mga bato. Sinabi kay Fate na ang Kalisha ay hindi aalis papunta sa Galia hanggang kinabukasan at habang umaalis siya, nagbigay si Greed ng isa pang kanyang matalim na komento tungkol kay Roxy. Sinabi kay Fate na tumahimik at kinailangan niyang humingi ng paumanhin sa konduktor ng Kalisha nang isipin niyang ito'y kausap niya. Nagpa siya si Fate na kumain ng karne at nakikita natin na may isang lalaki na humihingi ng tulong sa isang grupo ng mga mandirigma.
Ang pera na inaalok niya para sa kanilang tulong ay hindi sapat, kaya binubuli ng mga gago ang mahirap na lalaki. Dumating si Faith upang madaling linisin ang mga lalaki na ito at bumati sa kanyang dating kaibigan na si Seth. Isang tingin sa P ay ipinapakita na si Faith ay dating nakatira roon at palaging natataranta ang kanyang sikmura na laging nagpapapalo sa kanya. Makikita din natin na malapit si Faith sa kanyang ama na isang mandirigma. Gayunpaman, ang ama ni Faith ay sa huli mamamatay. Itinuro ng ibang mamamayan na ang ama ni Faith na may pangalang Dean ay may kasanayan sa spear technique kaya't itinago siya ng pinuno ng nayon. Gayunpaman, walang silbi ang kasanayan ni Faith kaya't walang gustong mag-alaga sa kanya. Nagdesisyon ang mga taong walang pusong ito na mas mabuti pang itaboy siya mula sa nayon habang tinatawag siyang walang kwentang basura. Hindi nila alam na ang pagtrato sa isang bata ng tulad ng basura ilang sandali pagkamatay ng kanyang ama ay magiging perpektong pinagmulan ng isang bida. Swerte para kay Seth. Si Fad ay nasa isang bandido, habang si Kapalaran naman ang taong dapat niyang lapitan upang tulungan ang kanyang nayon. Maliwanag na hindi naaantig si Kapalaran sa mga luha ng lalaking ito at ipinaliwanag na siya ay anak ng pinuno ng nayon na siyang nagpapatapon sa kanya. Hinimok ng kasakiman si Kapalaran na tumulong, ngunit dahil lamang sa kailangan ng kanyang kasakiman sa pagkain, at ang mga halimaw na sumasalakay sa nayon ng lalaki ay perpekto. Pumapayag si Kapalaran na tulungan at iniisip kung paano kahit na may sama pa rin siyang loob sa mga tao, may mga alaala pa rin siya ng kanyang ama doon. Nakarating sila sa nayon, ngunit nadismaya ang pinuno ng nayon sa pagkakita na dinala ng kanyang anak ang walang kwentang mahina na inipit nila dati. Sinubukan ni Seth na ipagtanggol ang lakas ni Kapalaran matapos makitang madali nitong tinalo ang mga mandirigma, ngunit ayaw marinig ito ng pinuno at nagdesisyon na hanapin na lang ang mga mandirigma sa susunod na araw. Tinuro ng alalay ng pinuno na naririnig ang mga sigaw mula sa katabing gubat, malapit na ang mga halimaw, at hindi na sila maraming oras, kaya't nagpa siya ang pinuno na gamitin si Kapalaran bilang sakripisyo upang makabili ng oras. Kitang-kita na pagod na si Kapalaran sa mga panlalait ng taong ito, ngunit pinakiusapan siya ni Seth na magpakalma. Sa tahanan ni Seth, nalaman ni Kapalaran na pinatay ng mga halimaw si Mrs. Seth. Nagsisisi si Seth na palakihin siyang palaging tama ang kanyang ama at ipinaliwanag na simula lang nang magkaroon siya ng ayos nang isilang ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag ni Seth na unang dumating ang mga halimaw mga isang buwan na ang nakakaraan, sinasabi ng mga saksi na marami sila at tila kayang lumipad. Sila'y hindi tulad ng mga halimaw na dating pinag-aawayan ng nayon, kaya't nagdesisyon silang mag-hire ng mga mandirigma. Sa puntong iyon, umugang ang tiyan ni Kapalaran ng malakas, at pumunta si Seth upang maghanap ng pagkain para sa kanya. Nagtanong si Kapalaran kay kasakiman kung may kaalaman siya kung ano ang kanilang pinagdadaanan, at inaakala niya na malamang ay mga gargoyle ang mga ito. Sila ay medyo matalino, kaya't nagsisimula sila sa mga pag-atake upang matingnan kung paano mag-react ang mga tao, at kapag nasa tamang panahon na, ang buong pangkat ay aatake ng sabay-sabay. Nagpakilala ang anak ni Seth sa kanyang sarili at nagbigay kay Kapalaran ng candy upang magpalamig ang tiyan. Nagdesisyon silang maglaro sandali, at ipinakita ng batang ito na siya marahil ang huling kalaban sapagkat madali niyang tinalo ang kanyang kabataan sa arm wrestling. Nagsimula na kumain si Kapalaran ng mga dala niyang pagkain ngunit nagulat siya nang bigla siyang magdumagat at mag-collapse. Nagulat rin si Seth, at ipinaliwanag ng batang babae na binigyan niya lang siya ng candy na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Wala itong kamuwang-muwang sa ginawa niya, at unti-unti nang nauunawaan ni Seth na seryoso nga ang kanyang ama sa pagpapakasakripisyo kay Kapalaran. Ginamit ni Kasakiman ang lahat ng impormasyon na iyon upang masaliksik na ang candy ay may lason, at sinubukan ni Seth na gisingin si Kapalaran. Wala nang oras para doon, bagaman, dahil marinig niya ang mga sigaw sa malapit at natuklasan niya na narating na ng mga halimaw ang nayon. Walang anumang panahon. Nanosayang at agad na nagsimulang magdahas ang mga halimaw sa nayon. Habang sinusubukan ni Kasakiman na gisingin si Kapalaran, agad siyang sumuko nang ma-realize niya na walang silbi dahil lasing na lasing si Kapalaran. Ang nayon ay agad na pinipinsala, at nakita natin si ama ni Seth na tumatakbo sa kalsada. Tinatawag niya si Kapalaran ngunit upang magamit lamang ito bilang sakripisyo, at sa huli, siya rin ay nakatagpo ng kanyang kapalaran dahil siya ay kinain ng isang halimaw. Swerte na nakagawa si Seth ng isang antidote at nagising si Kapalaran. Wala talagang kamalay-malay si Kapalaran kung nasaan siya, ngunit ipinaliwanag ito ni Seth at humingi ng paumanhin para sa kabaliwan ng kanyang tangaing ama. Lumabas si Kapalaran kung saan nakita niya ang nakakabaliw na eksena na puno ng kaguluhan dahil sa mga halimaw. Sila ay inatake, at tinukoy ni G na mahihirapan sila kung patuloy na babarilan sila ng mga halimaw mula sa itaas. Isang mabilis na check ng kanilang mga stats ay nagpapakita na sila ay antas 27 na may fireball bilang kanilang kasanayan. Tiyak si Greed na wala silang pagkakataon sa kasalukuyang kalagayan, kaya't sinabi niya kay Kapalaran na gawing side siya. Ginawa ni Kapalaran iyon at kaagad itong ginamit sa isang fireball.
Nagulat siya nang isipin niyang hindi gumana ang scythe, ngunit ipinaliwanag ni Greed na tinaga nito ang magic, ngunit ang apoy na ito ay iba pang issue. Mukhang napagtanto ito ng mga halimaw habang ipinaliwanag ni Greed na balak nilang takpan ang lugar sa apoy sa halip na diretsahang atakihin si Kapalaran. Ayaw paigang baliwalain ni Kapalaran at ginamit ang isang kahangahangang atake na pumutol sa bawat isang dragon sa isang sasabihing galaw. Naaaktibahan ang kanyang kasanayan sa kasakiman, at kumita siya ng kasanayan sa fireball. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang laban dahil nananatili ang pinuno ng mga halimaw. Ang malaking behemoth na ito ay antas 47, at ang kanyang mga kasanayan ay fireball at fire resistance. Si Greed, nakapakipakinabang pa rin, ay nagpapakita na ang malaking halimaw ay lumalapit sa kanya upang tamaan siya ng kanyang fireball, at iyon ang magiging kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang mapabagsak ito. Narinig ni Kapalaran ng malakas ang kanyang sinasabi habang lumalapit ang halimaw, kaya't kanyang pinutol ito ng diretsahan sa gitna. Ang isa pang tagumpay ay nangangahulugang naaaktibahan muli ang kanyang kasanayan sa kasakiman, at kumita siya ng kasanayan sa fire resistance. Kinabukasan, malungkot na sinabi ni Seth na halos lahat ng mga taga-nayon ay nasawi, kasama na ang kanyang ama, kaya't tapos na ang nayon. Para bang hindi pa sapat ang depresyon ng lalaking ito, sinabi pa ni Kapalaran na ang lupa doon ay hindi na malusog, at hindi na nila kailanman magagawang magtanim doon kailanman. Namangha si Seth na makita na kaya pala magamit ni Kapalaran ang kasanayan na identify at nagtataka kung bakit nilalagay ni Kapalaran ang kanyang buhay bilang isang mandirigma samantalang madali niyang maaaring pagkakitaan ang kanyang kasanayan sa identify. Iniisip ni Kapalaran kung paano ang kanyang kasanayan sa kasakiman ay labag sa batas ng banal at sinasagot si Seth na wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Sa kabiglang sinabi ni Seth kay Kapalaran na saktan siya ng diretso sa mukha dahil siya ay isang masokista at nais niyang bayaran ang kanyang ginawa. Siyempre, nagulat si Kapalaran, ngunit pinapalakas siya ni Greed na hayaan si Kapalaran na gawin yun dahil talagang kailangan niya ito para makaramdam ng mas maganda. Totoo nga, nagulat si Seth nang hindi mag-atubiling gawin ito si Kapalaran. Nagsabi siya sa lalaki na pisanin ang kanyang mga ngipin at sinuntok siya ng diretsahan sa mukha. Pinasalamatan siya ni Seth sa pagtama ng sitwasyon at nagpaalam silang dalawa. Umuwi si Faith upang makita ang kanyang ama na umalis para kumuha ng gatas sa langit. Iniisip niya kung gaano man kasama ang nayon na ito, masakit para sa kanya na ito ay mawala. Ngunit palaging magkakaroon siya ng alaala sa kanyang ama, kaya't sinabi niya sa kanyang tatay na magiging maayos na siya mula ngayon. Sa ibang lugar, iniulat kay Roxy na malapit na sila sa isang lugar na tinatawag na Lanchester at binabalaan siya tungkol sa Panginoon ng Lanchester. Hindi nagpaliwanag ng husto ang walang kwentang Mugan at sinabi lang sa kanya na malalaman niya kapag naroon na sila. Sa ibang pagkakataon, natuklasan natin na binabayaran si Faith ng 3 gintong barya para bantayan ang isang tao sa kanyang karo. Nag-aalala ang lalaki na baka hindi magaling na mandirigma si Faith lalo na't nahuli ang ating binata na halos mahulog sa pagtulog, ngunit ipinaliwanag ni Faith na kahit na hindi mukhang ganon, marunong siyang makipaglaban ng medyo magaling. Maaaring subukan ito sa madaling panahon habang humihinto ang isang grupo ng karwahe upang ipaliwanag na sarado ang daan. Sinabi ng mga taong ito sa lalaki na iwan ang lahat ng mahalaga kung gusto niyang mabuhay, pero nagpakilala si Faith. Nakakatawa na tinuro ni Greed na sana ay humingi pa ng mas maraming pera si Faith, at ipinakita ni Faith kung paano ang kanyang matalim na tibak ay talagang sumasagupa sa kanyang pangalan. Mukhang nawala ang isip ng driver ng karo habang hiniling kay Faith na iligtas siya dahil may asawa at mga anak siya at kailangan niya ng gatas para sa kanilang bahay. Ito ay tinitingnan ng mga tulisan na palatandaan ng kahinaan at handang magnakaw ngunit isang biglang atake ang nagpadala sa kanya sa kalangitan. Sinabi ni Greed na isa lang ang alam niyang tao na kayang gawin ang ganung lakas ng atake, at nakita natin na ito ay ang babae mula sa nakaraang araw. Sinabi niya kay Faith na may utang ito sa kanya para sa cobalt na binigay niya, at nagtanong kung pwede silang magbigay sa kanya ng sakay. Nagdulot ang babae ng pagkabuwal ng buong karwahe sa kanyang pagtayo, at kailangan niyang sabihin sa kanyang sobrang mabigat na armas na tinatawag na sloth na bumalik sa normal. Nakakagulat na alam ng babae na mayroon siyang kasanayan sa kasakiman tulad ni Faith kaya tinatawag siyang Faith of Gluttony, at ibinunyag niya na alam niya ito dahil mayroon siyang kasanayan ng Deadly Sin din. Siya ay nagtaka na hindi alam ni Faith ang tungkol sa mga kasanayan ng Deadly Sin, at nagtangkang mag-pretend si Greed na isang hindi nagsasalitang tibak nang biglang magkamalay. Tila mababait ang mga tao sa bayang ito ayon sa pagbati sa kanya ng ilang mga taong walang kakilala, ngunit napansin niya ang kakaibang tatak sa likod ng kanilang mga leeg. Ipinagtapat sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok sa isang bahagi ng bayan maliban kung siya ay mamamayan, at napansin niya na may ibang tatak ang mga gwardya kumpara sa iba. May ibang tao rin na may iba't ibang tatak kaya't inakala ni Greed na malamang ay iba-ibang uri ng lipunan ito. Mukhang wala pang pakialam ang mga tao, kaya't pinagtanto ni Greed na talagang iniibig ng mga mamamayan si Rudolph. Sa ibang lugar,
Natuklasan natin na si Rudolph ay medyo malupit dahil pinarusahan niya ang ilang tao dahil hindi sumusunod sa gusto niya. Ang layunin nila sa pagiging napakabait ay upang ipakita ang kahusayan ng pamilya ng Lanchester sa pamilya ng Hart. Ang lalaking ito ay labas na sa katinoan habang pinaghahati niya ang isa sa mga tao at pinarusahan ang isa pa para sa pagtakas sa panahon ng paghahanap ng halimaw. Napagtanto ng mga gwardya na dalawang pagpapatawan ng kamatayan ang ginawa niya sa parehong araw kaya't lumala na ang kanyang asal. Natagpuan ng aming grupo ang isang lugar na matutuluyan at sa wakas ay ibinunyag ni Greed na si Mine ay isang dating kakilala na palaging nagtatagpo at ganun din sa kanyang sandata na si Sloth. Si Sloth ay isang sandata tulad ni Greed, isang sandata ng mortal na kasalanan. Inaakala ni Greed na handa na si Fate, kaya't ipinaliwanag niya kung ano ang mga kasanayan ng mortal na kasalanan, kasayahan, inggit, kasamaan ng loob, katamaran, kasakiman, galit, at kasakiman sa pagkain. Ang mga kasanayang ito ay ipinanganak sa pagsuwi sa mga batas ng banal. Kaya't tinatawag silang mga kasanayang mortal na kasalanan at mga sandata ng mortal na kasalanan. Sa kanila, ang gluttony ay lalo na masama dahil may potensyal itong wasakin ang mga hangganan ng sistema ng banal na antas. Iniisip ni Fate kung minsan na kapag nasal ayan na ng gluttony ang mga kaluluwa, hindi na ito mapipigilan, at iyon ang kanyang parusa. Pinapansin ni Greed na lahat sila ay mayroong babayaran sa anumang paraan, at gayon din si Mine. Hindi pa rin maintindihan ni Fate kung bakit siya ang napagkalooban ng kasanayan na ito. Palagi siyang iniinsulto, ginagawang tanga dahil sa isang walang kabuluhang kasanayan na nagpapagutom lamang sa kanya sa buong panahon, at ngayon, kalaunan ay nalaman niya na kailangan niyang magpatuloy sa pagpatay upang mabuhay. Nagagalit si Fate habang nagtataka kung ano ang kabutihan ng ganoong kapangyarihan, ngunit pinapakiusapan siya ni Greed na magpakalma. Ang pagkabagabag emosyonal ay hindi magandang bagay, ngunit maaaring maging lubhang mahalaga ito para kay Fate. Ito ay dahil kung ang kaisipan ni Fate ay hindi matatag, agad na kukunin ito ng gluttony. Dahil dito, kailangan si Fate na maging sapat na malakas upang pigilan ito. Ibinunyag ni Greed na ang sekreto ay manatiling halos nagugutom kaya't bigla ang gusto na ni Fate na mag-practice. Upang gawin ito, lumabas sila. Sinabi ni Greed sa kanila na huwag bigyan ng kasiyahan agad ang gluttony, at ang layunin ay pakonti-konti lamang. Ang kanilang biktima ngayon ay isang sandman, kaya't pinagawa ni Greed kay Fate ang fireball spell bago niya ipinaputok ang kanyang arrow. Ang arrow na ito ay nagdudulot ng matinding pinsala habang biglang nawawala ang malaking halimaw. Ang gluttony skill ni Fate ay kumakain ng kaluluwa ng halimaw, ngunit tulad ng lagi, ito ay nagsisimula ng maghahangad ng higit pa. Dumarami ang mga sandmen na nagiging sanhi ng sobrang gutom ni Fate na nagdudulot sa kanila ng pisikal na sakit, ngunit ipinaalala sa kanya ni Greed na tiisin ito. Halos hindi na makapaglaban si Fate sa pagnanasa na kumain ng higit pang mga kaluluwa at napagtanto niya na mahaba ang gabi na naghihintay sa kanya. Sa kabilang dulo, nagising si Mine na nagugutom at nakakita ng isang poster na nagsasabing sinumang magtagumpay laban sa Sand Golem ay paparangalan. Isinasalaysay ng isang misteryosong lalaki na kahit si Sir Rudolph ay hindi kayang patayin ang Sand Golem, ngunit kung hindi ito mapapatay, ang tanging naghihintay ay kamatayan. Sa labas, pinawi ni Fate ang isa pang Sandman, ngunit natutunan na niya kung paano kontrolin ang gutom sa pagitan ng mga kaluluwa. Hindi ito madali, ngunit iniugnay niya ito sa pag-inom ng isang lagok ng tubig sa ilang sa gitna ng disyerto. Tapos na sila sa pagsasanay para sa gabi, kaya't oras na upang lubusan ng bigyang kasiyahan ang gluttony. Tama ang timing dahil naamoy ni Fate ang amoy ng isang crown beast malapit, at ito ay magiging main dish para sa gabi. Nakita natin na ang kanyang main dish ay ang Sand Golem at ito ay nananakot sa ilang tao. Dumating si Fate upang angkinan ang beast para sa kanyang sarili, ngunit malinaw na hindi nila alam kung sino ang kanilang kausap dahil sinasabi nila sa kanya na hindi niya kayang talunin ang bagay na iyon mag-isa. Nagtataka si Greed kung naglalaro na naman si Fate na bayani, ngunit sinasabi ng ating binata na hindi siya at nagmamadali lamang siya. Ang malaking bagay na ito ng buhangin ay nasa isang kakaibang antas na 60 at ipinapakita nito ang kanyang makapangyarihang atake, ngunit tinutugunan ito ni Fate gamit ang kanyang fire arrow. Ang palaso ay tumatama, ngunit itinulak si Fate pabalik at ginamit ng nilalang na ito ang kanyang sandstorm attack. Ang all-knowing na si Greed ay nagbabala na kapag inilabas nito si Fate, sisirain siya ng mga bato kaya't nagpasya si Fate na kailangang putulin lamang niya ang halimaw at ang kanyang spell. Binabago niya si Greed patungo sa side upang gawin ang ganoon at naghahanda na tapusin ito. Gayunpaman, nakatakas ang core ng halimaw sa buhangin kaya't nagpalit si Fate sa malaking pana. Ipinaliwanag ni Greed na kailangan niya ng 20% ng mga estadistika ni Fate ngayon para makarating sa core, kaya't sumang-ayon si Fate at nagdagdag pa ng apoy sa itaas ng lahat ng iyon. Ang bagong atake na ito ay sobrang lakas na hindi lamang sumire sa core, kundi sumabog mula sa ibabaw, at ninakaw ng gluttony skill ni Fate ang sandstorm attack.
Namangha ang mga taong iniligtas niya sa pagganap dahil hindi pa nila nakikita ang sinuman na may ganoong kapangyarihan ngunit pinuna na si Fate ay medyo malihim na pagtingin. Nagpakilala sila, at si Fate ay sumunod lamang sa ibinigay na palayaw para ipakilala ang sarili bilang corpse. Nagulat ang grupo na makita na si Fate ay halos walang anumang kagamitan kaya't itinanong niya si Greed kung dapat siyang kumuha ng ilan. Pinaliwanag ni Greed na hindi talaga kailangan ni Fate iyon. May kakayahan siyang magnakaw ng mga kasanayan ng kalaban at dagdagan ang kanyang sariling estadistika. Hindi kaya ng normal na tao iyon, kaya sila ang mga nangangailangan ng kagamitan. Kinabukasan, si Mine ay handang mag-hunting sa Sand Golem at nagalit nang ipakita ni Fate na siya ay nakapagtamba na nito. Pumunta si Fate upang kunin ang gantimpala, pero inakala ni Mine na siya ay corny para sa pagsusuot ng maskara. Ipinaliwanag ni Fate na siya ay nagtagumpay laban sa Beast bilang si Corpse, kaya't kinailangan niyang kunin ang gantimpala bilang si Corpse rin. At nang biglang dumating si Sir Rudolph upang batiin ang lalaking nakatalo sa Sand Golem. Sinabi niya na si Corpse ay maglilingkod sa kanya mula ngayon, at wala siyang karapatan na tumanggi. Medyo nalilito si Fate, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang pagpipilian dahil kapag gumawa ng desisyon ng isang banal na kite, dapat lamang sundin ito ng iba. Ngunit hindi ito tinatanggap ni Mine at ipinaliwanag na si Corpse ay sa kanya muna. Ibinalawala ni Rudolph ang babae na ito at sinabihan siyang umuwi na sa kanyang ina ngunit itinuro ng babae siya at pinalabas sa bagong exit sa gusali. Agad na napagtanto ni Fate na magiging malaking problema ito para sa kanila at nagpasya na kailangan nilang lumabas ng bayan habang may pagkakataon. May mga sandali pa, si Fate ay nagtataka kung si Mine talaga ang may gluttony skill habang siya ay kumakain ng marami. Pinansin niya na ang galit ay gumagamit ng maraming kalorya, at nagtataka si Fate kung saan napupunta ang lahat ng pagkain. Medyo nagalit si Mine nang marinig ito, na nagiging sanhi upang ang kanyang sandata ay maging sobrang mabigat na nauwi sa pagkawasak ng kanilang carriage. Magastos para kay Fate ang pag-aayos nito, at siya ay nagulat na si Mine ay gumagawa lamang ng anuman na nais niya habang siya ay patuloy na umaandar. Pumasok sila sa tila mapayapang munting bayan, ngunit ipinakita ni Greed na sila ay malapit na sa Gallia ngayon kaya't malaking panganib ang dala ng mga halimaw. Maliwanag na mayroong napakalakas na tao ang nagtatanggol sa bayang ito, at nakikita nila ang isang kastilyo sa kalayuan. Nakita nila ang pinuno ng bayan at napansin na mayroon siyang banal na espada. Marahil ay isang banal na knight siya, kaya malamang ay siya ang malakas na tao na nagtatanggol sa bayan. Bago payagan ng pinuno na manatili sila roon, gusto muna niya makipaglaban kay Fate. May kakaiba sa lalaking ito dahil agad niyang natansya na ginagamit ni Fate ang kanyang identify skill sa kanya. Ito ay tungkol sa isang lalaking may alam na si Fate ay level 1 lamang ngunit may mga estadistika na lampas sa 2 milyon. Gusto ni Fate malaman kung kailan ginamit ng lalaking ito ang kanyang identify sa kanya, ngunit hindi interesado ang lalaki sa pakikipag-usap at nais lamang makipaglaban. Hindi isang bagay si Fate na umatras kaya naglaban sila. Maikli lamang ang laban at napanalo ng puno ang si Fate. Iniisip ni Fate na dahil sa kanyang pagkatalo ay hindi na sila maaaring manatili doon, ngunit nararamdaman ng puno na mayroong layunin sa kanilang pagdating. Papayagan sila ng puno na manatili ngunit may kondisyong dapat mag-training si Fate sa ilalim niya. Sinabi ng puno na may espesyal sa kay Fate, ngunit iniisip ng ating lalaki na may kakaiba sa nangyayari. Pinuna ng lalaking ito na hindi alam ni Fate kung paano labanan ang identify skill at hinuhulaan niya na hindi rin pinapahalagahan ni Fate ng maayos ang kanyang iba pang kasanayan. Iniisip niya na dahil hindi pa sanay ang katawan ni Fate sa kanyang bagong kapangyarihan. Bagaman ang ginagawa ni Fate ngayon ay maaaring epektibo laban sa mga halimaw, tiyak na hindi ito gagana laban sa iba pang makapangyarihang tao. Mas lalong nagiging mapanuri si Greed, lalo na't hindi hinihingi ng puno ang anumang kapalit, ngunit sinabi ni Fate na hindi araw-araw na mayroong pagkakataong matuto ng direkta mula sa isang banal na gabi. Sumang-ayon si Fate sa kondisyon, at ipinakilala ng puno ang sarili bilang si Aaron. Dumating si Mine, at kaagad na nakita ni Aaron na siya ay isang napakahusay na mandirigma. Sinimulan ang pagsasanay sa labanan ng kamay sa kamay, dahil sa tingin ni Aaron ito ang pinakamahusay na paraan para matuto sa pagkontrol ng mga estadistika. Alam ni Aaron na ito ay isang bagay na hirap kay Fate dahil ito ay karaniwan sa mga mandirigma na biglang lumakas. Nagumpisa sila, at ibinigay ni Aaron kay Fate ang maraming payo sa pagpasok ng tamang posisyon at sinabi sa kanya na habang mas mag-flex siya, mas mahina at mabagal ang kanyang galaw. Ngunit higit sa lahat, si Fate ay magkakaroon ng mas maraming lakas mula sa isang nakarelax na sitwasyon. Maganda naman ang takbo ngunit biglang sumakit si Fate dahil sa gluttony na nag-aaksyon muli. Nakita ni Aaron na nagbago ang kulay ng mata ni Fate, ngunit napilitang umatras at napansin na biglang gumagalaw ng mas maayos si Fate. Nagpatuloy ang laban, at pinuna ni Greed na kahit na halos gutom na si Fate, magaling pa rin itong gumalaw.
Tapos na ang kanilang pagsasanay para sa araw na iyon, ngunit amoy ni Faith ang isang halimaw, at iniisip niya kung ito ay nasa kastilyo. Nagsigawan si Aaron, ngunit nakita natin na ito ay dahil si Mine ay kumain ng mag-isa. Pumunta si Aaron para kumuha ng karagdagang pagkain, at gumawa ng kalokohan si Faith kay Mine, samantalang binabalaan siya ni Greed na huwag gawin ito. Sa kabilang gabi, bumalik si Aaron sa kanilang bahay at huminto sandali upang malungkot na tignan ang kastilyo. Sa kanyang bahay, nakita ni Faith ang isang larawan ng pamilya ni Aaron, at ipinuna ni Greed kung paano kamukha ng anak nito si Faith. Nalaman ni Greed ang isang bagay at iniisip niyang alam niya kung bakit si Aaron ang puno ng isang nayon sa gitna ng kahit saan. Nagising si Mine at galit na nadatna ng kanyang mukha na sira. Sa mga sumunod na sandali, tinuruan ni Aaron si Faith na subukan parahin ang kanyang atake gamit ang isang patpat lamang. Iniisip ni Faith na masisira lamang ito ngunit ipinunto ni Aaron na siya mismo ang nag-train sa kanya kaya't dapat ay okay ito. Mahusay ang kapalaran na hindi nahahati sa dalawa at iniisip kung paano niya dapat hulaan ang anggulo ng espada ng kanyang kalaban para matulungan ang pagdulas ng kanyang stick sa kanyang kutsilyo. Lubos na natutuwa si Aaron kay Faith at sinasabi sa kanya na ngayon ay kaya na niyang kontrolin ang kanyang malalaking estadistika. Gusto ni Mai na bigyan ng gantimpala ang aming batang lalaki, ngunit sa totoo lang, ito ay panghihiganti dahil binigyan niya siyang bigot ng gabi na iyon. Ipinaliwanag ni Faith ang kanilang plano na umalis kinabukasan at nagpasalamat kay Aaron. Gusto rin niyang pasalamatan si Mine, ngunit ang babae na ito ay abala na naman sa pagkain. Sinabi ni Aaron na hindi ito problema, kaya dapat nilang tamasahin ang pagkain hanggang sa kanilang kasiyahan. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Mine na para sa kanya, pare-pareho lang ang lasa ng lahat. Nawala na ang kanyang sense ng panlasa. Ipinaliwanag ni Greed na ito ang presyo na binayaran niya para sa kanyang skill sa galit. Ibinunyag niya na mayroon siyang layunin na dapat tuparin, at tila may layunin rin si Aaron habang muli siyang tumitingin sa kastilyo. Sa pagkakataong ito, nagulat siya nang biglang sabihin na 15 taon na ang nakakaraan, ang kastilyo ay sa kanya. Isang araw, kinailangan niyang iwan ang kastilyo, ngunit ito ay inatake, at ang kanyang anak ay desperadong nagtatanggol para sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, ang kanyang pamilya at mga tao ay napadjetay sa isang hari na may koro ng halimaw na lubhang lumakas dahil sa nabuong galit. Mula noon, ang kastilyo ay nauukol sa Genesis of Death, isang Lich Lord. Sinabi ni Aaron na ang kanyang pamilya ay nasa kapangyarihan nito, ngunit tumigil siya nang may mali kay Faith. Lumabas si Faith, ngunit sumama si Aaron dahil alam niyang plano ni Faith na pumunta sa kastilyo. Nagpasya si Aaron na sumama rin dahil ito ay magandang pagkakataon para sa kanya na tapusin ang kanyang nakaraan. Nagpasya si Mai na bantayan ang bayan, marahil upang kainin ang lahat, at hiniling ng maliit na negosyante ang 50 ginto bilang kabayaran sa kanyang abala. Sandali lang pinatay ni Faith ang isa sa mga bantay sa kastilyo. Namangha si Aaron sa mahika ng arrow ni Faith dahil ito ay isang teknikang napakahirap pangasiwaan na kahit pinigilan na itong pag-aralan sa kabisera. Medyo modesto si Faith tungkol dito, ngunit nais ni Greed na siya ang bigyang kredito para sa kagalingan nito. Pumapasok sila sa kastilyo sa pamamagitan ng ilang mga bantay na kalansay para makapasok, at tinanggap nila ang tunog ng musika bilang isang imbitasyon. Sa ikalawang palapag, nagulat si Aaron na ang kanyang anak ang tumutugtog ng piano. Labis na nagulat si Aaron at tumanggi siyang maniwala sa anumang nangyayari nang makita niya ang kanyang asawa roon din. Ang kanilang mga pangalan ay Luke at Diana, at pareho nilang hinihintay siya na magbalik na may dalang gatas. Akala ni Aaron ay patay na sila, ngunit walang kamalay-malay ang mga ito sa kung ano ang pinagsasabi niya at tanging nagtatanong kung nagawa niya na ang kanyang misyon. Tiningnan ni Greed si Faith at sinabing hindi talaga sila buhay. Handa nang ibigay ni Aaron sa kanyang anak ang isang souvenir na nakuha niya para dito, ngunit nagulat si Faith nang biglang saksakin siya ng kanyang anak. Hindi tanga si Aaron at nakita niya ito, ipinakita niya kung gaano kalakas ang kanyang anak, at sinabi ni Luke na ito ay dahil kailangan niyang protektahan ang kastilyo sa kanyang pagkawala. Galit na si Luke dahil sinasabi niya na lagi siyang iniwan ni Aaron para sa trabaho. Palaging pinili ng ama ang kanyang katapatan sa kabisera kaysa sa kanila, kaya hindi na siya makapaniwala na ngayon lang dumating ang kanyang ama para tapusin ang kanilang buhay. Plano ni Faith na gamitin ang kanyang side para lampasan ang ilusyon, ngunit ipinakita ni Greed na ito ay magiging katumbas ng pagpatay sa kanilang lahat. Mahusay ang kapalaran na hindi nahahati sa dalawa at iniisip kung paano niya dapat hulaan ang anggulo ng espada ng kanyang kalaban para matulungan ang pagdulas ng kanyang stick sa kanyang kutsilyo. Lubos na natutuwa si Aaron kay Faith at sinasabi sa kanya na ngayon ay kaya na niyang kontrolin ang kanyang malalaking estadistika. Ang mga kaluluwa na nilamon ng kasakiman ay hindi kailanman makakalipad patungo sa kabilang buhay. Parang pagkakakulong sa walang hanggang impyerno na walang pag-asa ng kaligtasan. Sumalakay si Luke ulit, ngunit napagtanto ni Faith na hindi niya magagawa iyon sa kanila.
Sinabi ni Aaron na gusto niyang siya mismo ang bahala sa kanila kahit paano, kaya nagmadali si Faith upang hanapin ang leech. Sa labas ng silid, nahahalata ni Faith ang amoy ng leech sa isang karamihan. Nakita niya ito at ginamit ang mahikang arrow upang pilitin itong lumabas. Ang bagay na ito ay lubhang makapangyarihan, dahil nakita ni Faith na lahat ng mga estadistika nito ay lampas sa 1,000,000. Ginamit ni Faith ang kanyang natutuhan sa pagsasanay upang labanan ang leech at nagawa niyang sirain ang armas nito. May kakayahan pa rin ang leech na kontrolin ang mga bangkay, at lahat sila ay nanunumbalak kay Faith na iligtas sila. Tinanggihan ni Faith na saktan sila, kaya nasa isang napakasamang kalagayan siya. Ngunit swerte naman, dumating si Aaron at putulin ang mga tendons sa kanilang mga limbs upang ay mabalisa sila. Nakita ni Aaron ang bangkay ng kanyang asawa sa karamihan at naalala ang panahon na ang kanyang mahirap na pamilya ay nakikiusap sa kanya na huwag magpatuloy sa isang mapanganib na misyon. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagsasauli agad at napagpasyahan na kailangan niyang panagutin ito ngayon sa pamamagitan ng pagtapos ng kanilang paghihirap. Ginamit niya ang kanyang Grand Cross skill upang magliwanag ng malakas na ilaw sa kanila, ngunit hindi sapat iyon. Sinabihan ni Greed si Faith na huwag gawing-gawi iyon nang siya'y kumuha ng banal na tayback, at tinulungan ni Faith si Aaron sa kanyang Grand Cross attack. Ang kanilang pinagsamang lakas ay nagliwanag sa buong silid at pinawi ang masamang leech sa mukha ng mundo. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Aaron sa kanyang pamilya, at lumitaw ang kanilang mga espiritu. Sinabi nila sa kanya na hindi iyon ang kanyang kasalanan, ngunit alam ni Aaron na siya ang may sala. Nagsisisi siya na iniwan sila noon pa man at humingi ng paumanhin. Pangako niya na mabuhay ng isang buhay na magpapahalaga sa alaala nila at sa wakas, ibinigay niya sa kanyang anak ang pasalubong. Nagpaalam si Aaron sa kanyang mga espiritong pamilya, at unti-unting lumitaw muli ang ilusyon. Sinubukan ng leech na huling subukang kunin ang buhay ni Aaron, ngunit winasak ito ni Faith, at ang kanyang kasakiman na skill ay nakawala ng lahat ng kakaibang estadistika nito. Sandali lang, maramdaman ni Faith ang sobrang sakit ngunit natuwa na si Aaron ay nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam. Wala na sila ngayon, at sinabi ni Aaron na kapag tapos na niya ang kailangang gawin, sasama siya sa kanila pagkatapos. Ipinapaliwanag ni Aaron na lampas na niya ang kanyang limitasyon sa antas at iniisip na dahil sa pakikipaglaban sa tabi ni Faith. May buong hukbo pa rin ng mga halimaw na kailangang harapin, kaya nagpa siya ang dalawa na magkaroon ng isang kompetisyon. Pagkatapos nito, hinihingi ni Aaron ang kanyang bayad para sa pagprotekta sa nayon, at sinabi niya na kailangan ng pera para sa pagtatayo ng nayon. Ipinaliwanag ng munting kapitalista na ito na hindi nagsisinungaling ang pera at iyon ang isang bagay na natututunan ng isang tao kung mabubuhay siya ng sapat na haba ng panahon. Naalala ni Aaron kung saan niya dati nakita siya. 50 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang mga halimaw sa bayang ito, at nasal-ayan niya siya. Nabigla si Faith sa kung gaano katagal na iyon, at higit pang nakakagulat, sinabi ni Aaron na tila pareho pa rin ang hitsura niya. Pinuri ni Mine ang kanyang matalas na paningin at sinabi kay Aaron na sa milenyum ng kanyang pagsasanay, baka maabyutin niya rin ito. Tinukoy niya na may hangganan ang mga tao, kaya nagtataka si Aaron kung ano nga ba siya. Ang simpleng paliwanag niya, siya ay isang multo na hindi pinapayagang mamatay. Pagkatapos bumalik sa normal ang mata ni Faith, ibinunyag niya kay Aaron na may kondisyon siyang nangangailangan sa kanya na patuloy na pumatay ng mga halimaw. Nakakagulat, alam ni Ian na naaapektuhan ang kaluluwa ni Faith dito. Sinabihan niya si Faith na bumalik sa nayon pagkatapos niyang gawin ang kailangan niyang gawin, dahil may napakahalagang sasabihin siya rito sa ibang lugar. Namangha si Mem na makita na nakamit na ni Raphael ang bato ng pilosopo. Sa una, nagduda siya, ngunit ngayon ay nagsisimula siyang mag-isip na baka magtagumpay siya sa pagkamit ng kawalang kamatayan. Nang pumasok ang isang lingkod sa silid, tinanong ni Raphael tungkol kay Ho, banggitin na hindi na nila ito nakikita mula nang sila ay bumalik. Stunned si Raphael nang marinig mula sa lingkod na namatay ang kanyang kapatid sa panahon ng paghahanap. Idinagdag ng lingkod na ang tinatawag na corpse ay hindi isang halimaw kundi isang bihasang mandirigma na nalulunod sa galit. Tumitindi ang interes ni Raphael na alamin kung sino talaga si corpse. Salamat sa panunood ng aking buod. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.